Hello po mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po mag-komento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa po tayo at maayos na kalagayan lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito pong batas ay binatikos po ng Malacanang mga tambay dahil daw po itong batas na isinusulong ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla ay may butas daw po ito. May butas yung batas at ito po ay hindi raw po ito papasa lalong-lalo raw po sa Korte Suprema dahil meron na raw pong desisyon ng Korte Suprema pagdating po dito po sa sinasabing isa batas itong sinusulong ni Robin Padilla, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ang palasyo. Yung sinasabi pong panukalang batas po ay kinu-question po ng palasyo, mga tambay. Sa pangunguna po ng tagapagsalita na tinatawag pong garbage in, garbage out, mga kababayan. Pakinggan po natin. So, ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng Elected public officials at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008 kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera pondo si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So, ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Di parang gano'n na rin. Hindi kayo pabor na magkaroon ng batas para sa malawakang testing sa taong gobyerno. Hindi po para sa regular na mga Pilipino lamang. Kasi meron pong pulburon test sa mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong manggagawa. Hindi po ba? Pero pagdating po sa mga politiko, labag sa batas. Ayon po sa Korte Suprema. Hindi po ba ito pwedeng baguhin? Ito po, dahil ito po 2008 pa na sinasabi po ni garbage in, garbage out ng tinatawag ng Vice President. Di po ba? Ngayon po ay malawakan na po. Malawakan na po ang gumagamit ng pulburon sa ating bansa, mga kababayan. At may hamon po ang ating Vice President na umpisahan na po. Dahil nga wala pong batas. Voluntary lang po ang kailangan para po dito sa mga politiko na ito. Kasi walang batas eh. Di ba? Kaya po sinasabi random testing lang daw po. Random. Ang tanong, ano yung ira-random testing? Pwede mo ba obligahin ang mga politiko sa gusto mo na random testing sa lahat ng testing? Sige nga. Pwede ba sila magpa-test kung random testing ang sinasabi? Sa buhok? Sige nga, sa hair follicle pulburon test. Pwede po ba dyan ang mga politiko? Lalong-lalo po kung ang politiko alam nila na sila'y gumagamit. Hindi po ba, hindi sila papabor dyan? Kaya nga po kailangan pong baguhin ang batas. Ripasuhin ang batas pagdating po sa pulburon. Di po ba? Kaya nga po isinusulong na yan sa Kongreso. Hindi lang po si Robin Padilla ang nagsusulong yan. Pati po si Pulong, ang grupo nila Pulong, nila Congressman Paulo Duterte sa Kongreso. Kaya nga lang po, hindi po ito maisa sa batas. Habang ang nakaupo po ngayon ay sila. Ngayon pa nga lang, planong isa batas, hinaharang na po ng Malacanang ang idea ni Robin Padilla, ni Senator Padilla. Ano pa po ang aasahan natin para yan ay pirmahan? Kung yan po ay maisulong man ni Robin Padilla at maaprubahan po yan sa Senado at sa Kongreso, sa tingin nyo, pipirmahan po ng palasyo yan? Kung itong palasyo ay napakarami na pong palusot ang sinasabi po ng Korte Suprema.
Di po ba? Kaya nga gagawa ka ng batas. Bagong batas. Na itong batas na ito, dahil ngayon, sa panahon natin ngayon, ay napakarami ng pamamaraan na pwedeng gaguhin at lukuhin ang pulburon test, lalo-lalo kung gagawin mo lang pulburon test, ay yung sinasabi po na urine. Di po ba? Kaya nga po, dapat po dito, pagka gumawa ka ngayon at kailangan mo repasuhin, balangkasin mo ang batas dito sa pulburon test, babaguhin mo ng sistema. Di po ba? Dadagdagan mo na ang dapat na test diyan. Yung sinasabi nga po ng Vice President, mas napakaganda na pong test. Hindi po sa urine, sa buhok. Buhok at dugo. Hindi po ba? Kasi hindi mo na kayang dayain. At lahat ng klase ng pinagbabawal na gamot ay nakukuha na po sa testing sa buhok kung ano man ang iyong ginagamit, pati sa dugo. Dugo, hindi po sa ihi lamang. Dito po napaghahalata po ang Malacanang, napaghahalata po ang palasyo, na talagang kahit po pitpitin po ang bayag at yag balls. Pitpitin po ang yag balls ng palasyo, ay never na never po yata talagang magpapahair follicle pulburon test ang palasyo. Lalo-lalo po sa pangunguna ng Pangulo. Kahit po pitpitin ang mga yag balls nito, mga tambay, ay hindi po itong magpapa-hair follicle pulburon test ang mga ito. Dahil dito pa lang, sa napakaganda pong batas na gustong-gusto ng taong bayan, gustong-gusto ni Kamanong na maaprubahan itong batas na ito para po ang mga gumagamit ng pulburon na mga politiko at mga empleyado sa gobyerno ay maiwasan po na hindi po ito gumagamit dahil nagkakandaleche-leche ang ating bansa pagka itong mga tao na ito na sinasabing lingkod bayan o naglilingkod sa Pilipino ay mga lulong at may bisyo ng pulburon. Hindi po ba maiiwasan natin ito? Pag ito'y sinabatas at random, talagang batas na random every 3 months, every 6 months, ay kailangan ka kuhanan ng buhok at dugo. At yung sinasabi ni garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President, gastos daw po, malaking gastos. Mas gugustuhin na ng taong bayang gumastos basta sigurado na hindi gumagamit ng pulburon ang nanunungkulan magmula sa Pangulo hanggang sa barangay chairman. Mas gugustuhin na ng Pilipino na gumastos ng pera ng taxpayer. Taxpayer money. Okay kami. Mas gusto namin, kisa nakikita namin, ang pera ng taong bayan ninanakaw ng mga demonyong mga politiko. Di po ba? Ninanakaw ng mga walang ya, mga greedy na mga politiko, mga nagpakademonyong mga politiko. Ninanakaw lang ang pera ng taong bayan. Mas gugustuhin namin na aprubahan at gumastos ng pera para malinis at kami, kampante kami na naglilingkod sa amin ay walang bisyo ng pulburon. Hindi po ba? Kaya bakit kaya natatakot din kaya itong Yusek na ito na maisabatas po ang pulburon? Mga kabayan, takot din kaya si Yusek at nangihinayang sa pera? Pero pagka nanakawin ng mga politiko sa panahon po ng binagoong Pilipinas, ninanakaw po ang pera, lalong-lalo po pagka po proyekto na. Okay lang po sa isang Yusek na ninanakaw ang pera ng mga politiko. Okay lang po mawala at maubos. Pero pagdating po sa batas ng pulburon, sayang ang pera, sayang ang gastos at hindi naman daw po ito kakatigan ng Korte Suprema. Bakit hindi kakatigan ng Korte Suprema? Eh kung yan ang gusto ng taong bayan, hindi po ba?
Kasi yung mga ordinaryong Pilipino katulad natin, obligado tayong magpa-test ng pulburon. Pero sila, hirap na hirap tayong mag-utos na sila mag-test. Di po ba ilang taon na sinasabi ng taong bayan, sinasabi natin na magpa-test na ang Pangulo, pati ang kanyang asawa, ang First Lady, ng hair follicle pulburon test. Ginagawa po ba nila? Di po ba hindi? Kasi walang batas. Wala kasing batas. Kaya pwedeng tumanggi. Hindi po ba tinatanggihan nga nila? Lagi ang sagot ay no. No, hindi ako magpapatest. Pero kung may batas, hindi na po niya kayang tumanggi. At hindi po siya pwedeng tumanggi dahil may batas na. Walang batas para sa mga politiko eh. Walang batas na nag-uubliga na magpulburon test. Di mo ba sasabihin lang random? Random. Hindi mo pa pwedeng pilitin kung anong klaseng test ang gagawin sa'yo dahil walang batas. Pero kung may batas na, ilalagay doon sa gagawing batas, paano ka lang batas? Yung mga test na gagawin sa mga taong gobyerno, mga politiko, magmula sa Pangulo hanggang sa barangay chairman, di ba? Hanggang sa agawad at pati mga barangay tanod at mga nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno, meron na susunding guidelines kung anong klaseng pulburon test dahil may batas. Di po ba? Katarantaduhan yan, kagagaguhan yan, kabobohan yan. Pagka pangihinayangan mo ang gastos sa mga politiko na magpates ng pulburon, nangihinayang ka sa gagastusin. Pero yung ninanakaw sa taong bayan na bilyon-bilyon, trilyon, taon-taon, na walang nakikita ang taong bayan dahil ang naglilingkod ay lulong sa bisyo na pagnanakaw at may bisyo pa ng pulburon. Hindi kayo nangihinayang dyan, mga hindot kayo. Ibang klase itong tagapagsalita na ito. Okay lang pala na meron naglilingkod sa gobyerno na gumagamit ng pulburon kasi hindi obligasyon at hindi obligado na ito'y magpates. Kahit sabihin mo random testing ang kailangan o yan lang ang inaaprobahan ng batas o yan lang ang sinasang-ayunan ng Korte Suprema. Hindi na po nababagay sa panahon ngayon yan. Iba na po ang panahon ngayon. Iba na. Napakarami na pong klase ng illegal na gamot. Sa panahon natin ngayon, napakarami na. Iba-ibang klase na. Kaya nga po nakikita po natin ang ating bayan magmula nung sila'y umupo. Nagkandaleche-leche na po ang ating bansa. Lalong-lalo po sa korupsyon at sa illegal na pulburon, mga kababayan. Yan po, mga kababayan. Yan po ang sagot po. Yan ang sagot ng Malacanang, lalong-lalo po sa sinasabi ng Vice President na pangunahan po ang pulburon testing ng Pangulo. Pulburon testing, pangunahan, pero ang sagot po ng Malacanang, pati po ang pinaplano ni Robin Padilla na isabatas ito ay hinaharang pa. Hinaharang pa, mga tambay, dahil po pagsasayang lang daw po ng pera ng bayan. Pero yung ninanakaw nila, hindi po sayang dahil naibubulsa naman nila, mga kababayan. Umano. Yan po, mga kababayan, maraming salamat po. Yan po ang sagot ng napakagaling po na tagapagsalita po ng palasyo na tinatawag na garbage in, garbage out, mga kababayan. Thank you po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, thank you po sa mga subscribers at sa mga magsusubscribe pa po. Maraming salamat din po, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng pangkape at tulong po. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Kina Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe Japan, si Jim Aris na United Arab Emirates,
Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, si Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, yung panalangin at dasal po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Maingatan po sana siya sa mga nagtatangka po na hindi maganda sa kanya. Maingatan po. Ganon din po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po sa kapahamakan. At makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal at panalangin, mga kababayan. At syempre po mga kababayan, ingat-ingat din po tayo. Doble ingat po. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.